Hello guys! Hello Libra! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Libra friends natin na nanonood. Tayo general reading guys, so pwede kang makaresonate, gamitin mo yung intuition. First 15 days of March 2024. Pwede itong makatulong sa'yo, Libra. If ever man confused ka or mayroon kang mga issues ngayon, pwede mong magamit itong tarot reading na to. Okay. Libra. Okay. Knight of Ariel. Marami kang kailangan na ma-accomplish sa buhay. May mga Libra na marami kayong plano sa buhay. Ang dami-dami yung plano sa buhay. So, this March, especially first 15 days, kailangan yung planuhin lahat. Planuhin lahat, huwag kang magpadalos-dalos. Okay? Posibleng may isang tao ang nakasubaybay sa lahat ng ginagawa mo. It's either stalker siya, or it's either ginaguide ka niya sa kung ano man tong ginagawa mo sa ngayon. Comment down below if resonated ka. Decision making or kung ano pa man, kailangan mo ng efficiency and stability. Take charge ng sitwasyon. Yun na nga, be ambitious. Huwag tayo masyadong emosyonal. Yun ang sinasabi ng baraha. It's your lucky day. It's your lucky time. Kasi may mga bagong friendship, bagong resources of money, time, energy, support, change of job or promotion, salary increase ang pwedeng mangyari sa'yo ngayong Marso. Huwag mo din kakalimutan na alagaan ang sarili mo, ang pamilya mo, ang mga tao sa paligid mo. And kailangan mo ng balanse. Diba? Huwag puro trabaho, kailangan mo din mag-relax. Kailangan mo rin ng panahon para sa sarili mo. Dito sa divine guidance na to, if ever man na may gusto tayong malaman, marami tayong confusion, disappointments, or hindi natin alam kung anong ginagawa natin sa buhay, pwede tayong magtanong. Pwede nating lapitan yung mga taong makakatulong sa atin, mapa-emotional man, financial, health, or paano pa man. Okay? Hard work. Pagiging masipag, pagiging desidido, determinado sa kung ano man itong gusto mong mangyari sa buhay mo, yan ang magdadala ng malaking pagbabago or success, tagumpay sa buhay mo. Okay, official person. Ooh. And theft. Okay, so nakikita natin dito guys na posibleng lumabas din to sa ibang zodiac signs. Posibleng ikaw ay mapagbintangan. Comment down below. Pwede kang mapagbintangan tapos dalhin ka sa pulis ng pagnanakaw. Or pwedeng ikaw ay may pagkakataon na madiskubre mo na ninanakawan ka. Or pwedeng yun na nga, may isang nakawan na posibleng may involvement na police dito na pwedeng lalapit ka sa police para humingi ng saklolo or tulong sa kung ano man tong issue na to na kinasasangkutan mo. Okay. Nakikita natin dito guys na may iba sa inyo na nagnenegosyo or pwedeng may pinaplano kayo na gustong gawin and pwedeng magdala to sa inyo ng financial freedom or financial stability. May iba sa inyo ditong meron kayong pinaproseso. It's either papeles, it's either may unexpected na pregnancy or parang may tinatanim kayo ngayon na unti-unti na siyang nagkakaroon ng outcome, parang ganun.
'Diba? So, if isa kang estudyante, nag-aaral ka, malapit ka na makapagtapos or tapos ka na siguro, so nakikita mo na malapit mo nang makuha yung financial freedom na minamanifest mo. Okay. Relationship, nakikita ko sir dito, medyo mayroong mga issues tungkol sa relasyon. Kung in a relationship ka, pwedeng yung asawa mo may tampo sa'yo, pwedeng humihingi siya ng pera sa'yo, humihingi ng support at tas hindi mo mapagbigyan. Nakikita natin dito na medyo nagtatampo. Sa trabaho, may good news ka na posibleng matanggap na pwedeng medyo babawasan yung oras ng pagtatrabaho mo, pero hindi naman babawasan yung sweldo mo. Or parang yung good news na matatanggap mo is medyo magiging free ka sa schedule mo sa trabaho. Parang ganun. Okay, yung iba sa iyo dito, may problema pinansyal. Marami kang panghihinayang na nararamdaman. Siguro marami kayong, yun na nga, kasi pwedeng, halimbawa may trabaho ka, tapos nakatanggap ka ng balita from HR na hindi ka muna pwedeng pumasok kasi kailangan magpahinga dahil walang trabaho, parang ganito ganyan, or wala kayong project. So, medyo mamumroblema ka siguro ng konti regarding money, and manghihinayang ka sa oras na wala kang trabaho. Okay? But, nandito yung King of Cups, and then Ace of Wands, na sinasabi na huwag kang masyadong mag-alala. Okay? Huwag kang masyadong mag-alala. Okay, huwag kang masyadong mag-alala. And yun, kailangan mo pa rin na kumbaga maging positibo sa kung ano man to na balita na posibleng matanggap mo regarding money. Okay, meron ditong magsi-celebrate ng wedding anniversaries, may kakasal, may isang breadwinner na posibleng mag-aasawa na. Okay, may isang OFW na pauwi sa kanilang probinsya, sa kanilang bansa. Meron ditong mag-share ng blessings, merong mag-share ng support, ng financial support or emotional support. May mag-a-abroad. Meron ditong mga nakahang na plano na posibleng matuloy na. Kailangan mo ng pasensya sa ngayon. Ito yung sinasabi ng baraha. Kasi parang may magagalit sa'yo nang hindi mo naman alam. It's either kapamilya. Basta may humihingi sa'yo dito ng tulong eh. Kasi meron ditong Six of Pentacles. Akala nila marami kang pera, marami kang resources. So, humihingi sila sa'yo ng tulong. And then, since wala ka namang maitulong, dahil nandito ka nga sa Five of Pentacles, pwedeng magalit sila. So, instead na entertain mo yung galit nila, kasi meron dito yung Three of Swords, be patient na lang guys. Okay? Thank you guys. Bye!